So itong nangyayari ngayon sa Kongreso, yung sa tanong nyo tungkol doon sa sa kay Speaker Martin Romualdez na nagpatutsada, kasi patutsada naman malinaw yun. Only the dense and the clueless will not conclude that it is patutsada kay Sara Duterte. Kasi alam naman natin may giyera sila. House of Representatives at si Sara, ang mga Duterte may giyera sa ngayon. Patutsada yun. So itong patutsadahan na to, ang tanong dito lagi nating mga mamamayan na nagbabayad ng buwis, ito ba'y para sa interes natin o para kaninong interes ito? Kasi yun lang lagi dapat nating tinatanong. Pero yung patutsadahan, punta tayo sa patutsadahan na Prof. Kasi di ba, naalala ko banggit ni VP Sara, pag hindi mo na gets, bahala ka. Hindi ko napapaliwanag siya, mga ganun bang klase. Pero iba, yung patutsadahan na yan clearly politika, no? May nakikita ka ba ditong advantage naman sa publiko? Siyempre, sabi nga nila, kung may dalawang kampong malalaking bigati na nagbabanggaan, ang makikinabang dyan eventually, doon sa katotohanan, kasi nagbabatuan sila ng putik, no? Mas nalalaman mo ngayon kung ano yung itinatago ng isa sa isa. Parang gano'n. May ganun ba, Prof, na nakikita ka advantage dito para naman sa mamamayan? Well, ako sinasabi ko nga dito, ano bang benefit kung ang katotohanan ang lumalabas? Nakikita natin. Kaya lang alalahanin mo kapag nagigiyera sila patani dyan in public, in cyberspace or in YouTube or in what we see on news, this is dividing the country into polar opposites. May mga maka-Duterte na blind loyalist ni Duterte kahit kung sabihin mo sa kanila, wala sila maniniwala. At may mga maka-Marcos at mga Martin Romualdez na kahit anong sabihin mo, naman na against them, hindi maniniwala. Mga maka-Duterte na lahat ng sasabihin ni Sara at ni Digong at ng mga enablers nila sa social media, parang Bible truth, ganun din sa kabila. So ano ngayon ang nakaklaro mo dito? Ang tanong, nagki-create ka lang ng animosity, ng divisiveness, nagkakaroon ng kampo? Because if the truth is out, we want to pursue the truth for truth's sake. You know, there are other ways of finding out the truth and not through grandstanding hearings. Kami sa social sciences, may mga methodology kami para hanapin ang truth. Meron kami tinatawag na key-informant interview. Meron kami focus group discussion. Na kung saan layo sa public ang mata, hindi nakanonood. Pero may extract mo ang truth. Kasi ang gusto natin, katotohanan. Ang investigasyon sa mga krimen ay hindi trabaho ng Kongreso yan. Yan ay trabaho ng mga institusyon katulad ng NBI, ng DOJ, ng PNP. Doon dapat yan. Kasi in any case naman, mga lumalabas naman sa hearing na ito, wala namang katuturan yan sa pagdating naman sa korte, sasalain yan ng huwes. Hindi ba? Hindi naman, they will just, at the end of the day, will just be complainants. They will just recommend the filing of cases. But it will still be the Department of Justice who will do, or the appropriate authority like the Sandigan Bayan, the ombudsman that will decide whether cases will be filed. So anong nagiging facts dito? The facts are not coming out. What are coming out are colored facts. Facts colored by facts that are spun because of partisan politics. So nababasa naman natin yan, yung mga maka-Duterte, every time bumuka ng bibig ang mga congressman, paninira lang yan. Kahit anong gawin mo, kahit magtatarang ka, until your face turns blue, hindi yan maniniwala sa'yo. So, ang tunay na facts will be coming from objective parties. Ang tunay na facts that are reliable will come from third parties whose job is to investigate, and not politicians who have partisan agenda. Hindi ba? Parang tanong natin, anong interest ng public ang nasa-serve kapag sige ng tanong sa mga witnesses or resource person, hindi naman sumasagot ng tama. Tapos ang gagawin mo, isa-cite mo na in contempt, i-detain mo. May I ask, what interest of the public is being served there?